getting the turnover. In the end, they turn it right. Reith with a dozen. Soto with the bucket from the Philippines. The pick, the roll. Harris slices the deep And he only knows, oh, that's the goal interference. off Tana to Soto, and again got the rebound. Kamusta mga Karim? Ngayong araw, pag-uusapan natin ang posibleng pag-join ni Kai Sotto sa Golden State Warriors. Ano kaya ang magiging epekto nito sa team at kay Kai mismo? Abangan nyo yan dito lang sa ating channel. Para sa mga hindi pa gaanong nakakakilala kay Kai Sotto, siya ay isang 7'3" na center mula sa Pilipinas. Isa siya sa mga pinakahinahangaan na young prospects sa basketball ngayon. Mula sa kanyang paglalaro sa Adelaide 36ers sa NBL hanggang sa kanyang pagsali sa Summer League at ngayon nasa Japan B-League, unti-unti niyang napapakita ang kanyang potensyal. Ngayon, bakit nga ba perfect fit si Kai para sa Golden State Warriors? Una, kilala ang GSW sa kanilang small ball lineup, pero sa nakalipas na mga season, nagiging open na rin sila sa pagkakaroon ng malalaking players na may shooting at passing skills. Si Kai ay may potensyal na maging isang modern big man na swak sa sistema ng Warriors. Pangalawa, under Coach Steve Kerr, matututo si Kai sa isa sa mga pinakamagagaling na coaches sa NBA. Ang kanyang mentorship ay maaaring maging susi sa pag-develop ng mga skills ni Kai, lalo na sa depensa at sa transition game. Ano naman ang magiging epekto ni Kai sa GSW? Una, maaari niyang bigyan ng Warriors ng needed depth sa kanilang front court. Sa kanyang height at skill set, maaaring maging valuable asset siya off the bench. Pangalawa, ang kanyang international appeal ay maaaring makatulong sa marketing at fanbase ng GSW, lalo na sa Asia. Alam natin kung gaano pinag-uusapan at sikat ang basketball sa Pilipinas, at siguradong dadami ang mga Pilipinong susuporta sa Warriors kung sakaling makuha nila si Kai. Para naman kay Kai, ano ang maibibigay ng pag-join niya sa GSW? Una, makakaranas siya ng winning culture na maaaring makatulong sa kanyang mental toughness. Pangalawa, makakalaro niya ang ilan sa mga best players sa liga tulad ni na Steph Curry, Andrew Wiggins at Draymond Green. Ang exposure na ito ay magbibigay sa kanya ng napakahalagang experience. Pangatlo, maganda rin itong pagkakataon para mapansin siya ng mas maraming NBA teams, lalo na kung magpapakita siya ng magandang performance. Konting trivia mga Karim. Ang Chase Center sa San Francisco ang kanilang home arena ngayon. Pero alam nyo ba na dati silang naglalaro sa Oracle Arena sa Oakland? Ang Oracle Arena ay tinaguri ang Roaracle dahil sa ingay ng mga fans. Kahit lumipat na sila, nananatiling matindi ang suporta ng kanilang fanbase. At eto pa, alam nyo ba na ang Golden State Warriors ang kauna-unahang team na nagsuot ng short-sleeved jerseys sa isang NBA game? Ito'y noong 2014 versus San Antonio Spurs. Bagamat hindi ito masyadong nagustuhan ng lahat, ito'y isa sa mga kakaibang bagay na ginawa ng Warriors. Siyempre, hindi mawawala ang mga hamon. Isa na rito ang competition sa roster spot. Alam natin na deep ang lineup ng GSW, kaya kailangan talagang mag-step up ni Kai kung gusto niyang magkaroon ng playing time. Pangalawa, ang adjustment sa bilis ng laro sa NBA kumpara sa NBL at Japan B-League ay isa ring malaking challenge. Pero kung may determination at hard work, kayang-kaya ni Kai yan. Sa huli, marami ang posibleng maging benefits at challenges kung sakaling sumali si Kai Sotto sa Golden State Warriors. Pero ang isang bagay ay sigurado, ito'y magiging napakalaking hakbang para sa kanyang career at para sa Philippine basketball. Kaya mga Karim, ano sa tingin nyo? Dapat bang sumali si Kai sa Golden State Warriors? I-comment nyo na yan sa baba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang basketball content. Hanggang sa muli,
Salamat sa panonood at kita-kits!